Tingnan, may sound na. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, mapagpalang hapon, araw o gabi sa ating lahat at lalo na sa ating mga tagapakinig. Saan man sila naroroon, muli samahan niyo po kami sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa aklat ng Deuteronomy. Kay Deuteronomy, Kabanata 18, mga handog para sa mga saserdote at levita. Ang mga levitikong saserdote, sa katunayan, ang buong tribo ni Levi ay hindi magkakaroon ng anumang bahagi o mana sa mga Israelita. Sila ay mabubuhay sa mga handog na pagkain na inihahandog kay Yahweh sapagkat iyon ang kanilang mana. Wala silang magiging mana sa kanilang mga kapwa Israelita. Si Yahweh ang kanilang mana, gaya ng kanyang ipinangako sa kanila. Ito ang bahagi na para sa mga saserdote mula sa mga taong naghahandog ng toro o tupa, ang balikat, ang mga lamang loob at ang karne mula sa ulo. Bibigyan ninyo sila ng mga unang bunga ng inyong butil, bagong alak at langis ng olibo, at ang unang balahibo mula sa paggupit ng inyong mga tupa, sapagkat si Yahweh na ating alahayam ay pinili sila at ang kanilang mga lahi mula sa lahat ng inyong mga tribo upang tumayo at mga siwa sa pangalan ni Yahweh magpakailanman. So yung yung mapupunta sa Levita, yung automatic, yung balikat, at saka lamang loob at ang karne mula sa ulo. So yung mga atay siguro, yung mga lamang loob, pag lahat ng kanilang kakatayin, yun ay para sa mga Levita. Yun ang pagkakainin nila. Tapos yung na unang balahibo, para siguro gawin nila mga tela nila, no? O mga damit. Lahat ng unang shaving sa kanila mapupunta. Okay. Verse 6. Kung ang isang Levita ay lumipat mula sa isa sa inyong mga bayan kung saan siya nakatira, at taus-pusong pumunta sa lugar na pipiliin ni Yahweh, maaari siyang maglingkod sa pangalan ni Yahweh na ating alahayam, tulad ng lahat ng kanyang mga kapwa Levita na naglilingkod doon sa harapan ni Yahweh. Magkakaroon siya ng pantay na bahagi sa kanilang mga pakinabang, kahit na siya ay nakatanggap ng salapi mula sa pagbebenta ng mga ari-arian ng pamilya. Halimbawa, may naglumipat ng lugar na Levita, binenta niya yung kanyang at lilipat siya sa ibang tribu. Pareho pa rin ang kanyang matatanggap. Kasama pa rin siya sa matatanggap ng tribu. Kahit pa meron siyang nakuhang pera sa pinagbilan ng kanyang ari-arian. Okay. So, ang mga Levita talaga lipat-lipat ng ng lugar yan eh. Kinalat kasi sila Kasi sa wala silang permanent. kinalat sila doon Oo. sa 10 tribo. Actually, 12. Kasama na si diyan si Ephraim at saka si Oo, di ba? na pala sa 12 tribo. Manase. Wala silang permanenteng tirahan. Okay. Oo. Mga gawaing okulto. Ay, ito, okulto. Kapag parang kulto, no? Tanggal mo yung Oo. okulto na. Kapag pumasok kayo sa lupain na pinabawi ni Hawa ating alahayam para sa inyo, huwag ninyong pag-aralan para gayahin ang kasuklam-suklam na mga gawi ng mga bansa doon. Walang dapat matagpuan sa gitna ninyo na mag-aalay ng kanilang anak na lalaki o babae sa apoy
na nagsasagawa ng panghuhula o panggagaway, nagbibigay kahulugan sa mga palatandaan, nagsasagawa ng pangkukulam o nagbibigay ng mga sumpa o isang medium o espiritista o kumukonsulta sa mga patay. Ano ba Tagalog ng medium, no? O kahit yung Med kumukonsulta sa mga patay, no? Oo, yun at mga ano pa rin 'yan, mga manghuhula. Oo. Oo. Kahit pa sabihin mo psychic yung tao, hindi ka pa rin kukonsulta sa kanya. Oo. Oo. Yung may mga nagwa-warning, ayan, mga ganyan. Mm. Mm-mm. Kaya dapat Panghuhula o maging panggagaway. oo, maging maingat ang kawan sa mga ganitong practices kasi kumbaga kinalakihan na kasi natin yung Mm-mm. pagkokonsulta sa mga manghihilot, manggagamot, kung ano-ano pa, di mga Kasi may babaylan eh. espiritista, oo. May babaylan. So, kailangan mo Dahil, may discerning spirit ka talaga pag ganyan. oo, Lalo na ngayon, may mga AI pa, may mga mm, nagbibigay ng mga warning, mga dire warning sa sa mga nagpo-post sa social media, no? Na oo, parang naghahasik sila ng takot sa tao. mm, Kasi yung alanahanin natin, yung any negative emotion, yung takot, galit, yung mga terror, or mga negative emotions, yun, na-feed, parang kinukuha yung energy na yun, ay kinakain, parang yun ang ginagamit ng mga sasamang espiritu, evil spirit. Pag natatakot ka, doon sila lumalakas. So, tama din yung mga actually, inaano nila sa mga movies yun eh. Yung monster, ano ba yun? Ah, di ba yung parang school, pag natakot yung mga bata, tinatakot nila, doon sila nag-generate ng power. kaya So, nga 'di ba totoo yun. bawal Kaya, bawal nga sa atin yung ano, yung fear, nagse-celebrate ng Halloween oo, yung kasi fear yun, not, yun ang nagke-create ng takot sa mga bata. takot. Hmm. Tsaka mga horror movies, yan. Tsaka Oo. yung kaya nga meron 365 na fear not na mababasa Mm. sa Torah, sa Biblia. Fear not. Kasi huwag tayong matatakot. Kasi Oo. lumalakas ang kapit ng impluensya ng kaya di ba yung mga gera, Mm. pinopromote nila ang war. Kasi syempre, magiging desolate ang lugar, yung depression, magkakaroon na takot, Mm. saka yung lungkot, yung pagluluksa, di ba? So hindi Although, rin ano, hindi rin sis ano, katanggap-tanggap pala yung mga pinaniniwalaan ng mga kapatid natin doon sa Sorsogon na may mayroon lugar pa silang, talaga. oo, mayroon silang mga kakilala doon na nakakabasa ng mga sakit, kung anong sakit meron ka, nababasa nila. Tapos yung ano, parang yung future mo, sasabihin na nila. Although sila ay nasa kawan, pero naniniwala pa rin sila doon. At yung iba nating mga kapatiran ay Kasi talagang nagpasailalim pa sa mga ganong panggagamot. hindi natin maalis yun. Sis, may mga talaga, may mga, as a human, kasi yun ang pinaano sa atin. Meron talagang, kung, di ba, ginawa tayong image and likeness, Oo. alaya, meron talaga tayong innate na, meron tayong consciousness na hindi lang yung five consciousness. Ang ayaw ng Aba doon, yung doon ka magkukonsulta o kalilimutan mo siya, Mm. ipanalangin mo sa kanya. Pag may winarning sa'yo na ganyan, 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 o ikaw, ikonsulta mo agad kay Aba. Kasi hindi Oo. umaalis, may mga tanggap naman natin na may binigyan tayo mga kakayahan na although kinurap nga tayo ng kalaban at parang pinakalimot sa atin doon na kasi gusto nila sila ang mag-rule dito sa ating daigdig. Oo. Kaya pinalimot sa atin yung mga ganong kakayanan, yung Mm. pag sa ating mga
yung mga pinyalgan, di ba? Kaya nga pinapakain tayo ng mga para hindi natin magamit yung mga kakayanan. Kasi di sinabi mismo ng Messiah, di ba? Na kung meron lang kayong kasing pananalig na kasing laki ng mustard seed, mas mahigit pa dito ang magagawa ninyo. Kasi alam Mm. ng Messiah na meron tayong kakayanan. Kaya lang, ang ayaw ng Aba, yung mas pinaniniwalaan mo yung kapwa mo kaysa sa kanya. Dapat ang Ah, reliance natin siguro, oo. sa Allah. Siguro sis, halimbawa yung mga yung mga nagtitiwala doon, kakalimutan mo na yung mga kautusan ni Aba dahil doon ka na nagtiwala. Siguro yun ang Oo. talagang kasuklam-suklam kay Aba. Mm-mm. Pero kung Ang kagaya ng linaw-linaw eh. kagaya nung ginawa ko, dahil talagang kailangan kong magpahilot, wala akong nakitang manghihilot. So, dinala ako ng kapatid ko doon sa manghihilot na napakarami niyang mga alam mo na, mga Barbie dolls, kung ano-ano, dami niyang mga Idolo. oo, mga Mayan. idolo. So, nung nakita ko yung mga idolo na yon, nanalangin na kaagad ako kay Aba. Nasabi ko, aba, nakikita mo po ang surroundings na ito. Alam kong hindi katanggap-tanggap sa inyo, kaya patawarin niyo po ako at huwag niyo pong hayaan na ang kapangyarihan ng kadiliman maghari at makapasok sa aking katawan. So, gamitin mo lang, sabi ko, gamitin niyo lang po ang kamay ng manghihilot na ito upang pagalingin kung ano man ang dapat na ituwid sa aking katawan. So yun lang, nananalangin ako sa aking kalooban na si Aba pa rin ang aking tinatawag at nang Oo. humihingi ako ng gabay sa kanya. Kahit naman 'di ba si Balaam ginamit ng Aba. Oo, Although ano siya 'di ba? Pero kaya nga, ginamit niya sa pagpapala oo, sa mga Israelita. So hindi natin maaalis talaga na may mga tao na may ekstrang kakayanan na mm, pero sila ay lalang din. Tayo din may mga extra din tayo sa sarili natin na oo, hindi nga lang kumbaga ordinaryo pero bigay yun. Lahat naman ng oo. nila lang may So, kakayanan, yun, diba? yun din ang napakinggan ko kanina doon sa Q&A na may nagtanong na maaari din ba na sa kawan ay mayroong bigyan ng kakayanan ng paggagamot. Sumagot naman ang mensahero na oo, pinapayagan ito ng alahayam na bigyan tayo ng mga espesyal na kakayanan. Yun nga lang, huwag mo itong gagamitin sa kung ano man na labag sa kanyang kalooban. 'Di ba? Oo. So, kailangan talaga, ang lagi niyang sinasabi, anumang mga kakayanan ang meron ka, lagi mong, laging magkaroon ka ng discernment to test the spirit. Kasi ano Mm-mm. ba ang makikita natin sa isang spirit na nagpapasakop sa ating alahayam? Nandoon yung kababaang loob, nandoon yung pagsunod niya sa mga alituntunin ng alahayam, yung paggalang niya sa banal na pangalan, at yung pagtawag niya ng buong puso na ah, hindi lumalabag sa kalooban ng alahayam. So kung mayroon siyang kakayanan na tawagin ang banal na pangalan at sa pamamagitan ng kanyang paghipo doon sa may sakit ay gumagaling, so doon natin makikita na ito nga ay nagmula sa ating alahayam. Mm-mm. Kasi 'di ba nasusulat naman doon kay ah, s- sa aklat sa sulat ni Pedro, ni Kepa, na Oo. kapag ka mayroong mga karamdaman, ay tawagin ng mga elders at ipanalangin ang may sakit, 'di ba? So, ito Oo. ipinapayagan naman ng ating alahayam. So, yun din ang kasagutan ng mensahero. Always test the spirit. Yes, yun At na. saka yung kumbaga makikita mo daw sa bunga kung ano
kung sino ang kanyang tinatawag. Ano ba ang bunga nito? Ito ba ay magbibigay ng kapayapaan, kagalingan at kababaang loob doon sa tao at magpapalakas lalo ng kanyang pagtitiwala sa alahayam. So yun ay isang mga halimbawa ng bunga ng pagkukonsulta niya o pagtitiwala niya doon sa may kakayanan na manggamot. Kasi Mm-mm. lagi daw nating titingnan, paano nga ba nagpagaling si King Yahushai? Mayroon ba siyang mga tinawag na spirit? Mayroon ba siyang mga ginamit na mga anting-anting? O di ba wala? Gumamit siya ng ng lupa sa pagpapagaling Mm-mm. niya doon sa bulag. Gumamit din Mm-mm. siya ng kanyang salayba. Energy. Oo. Pero ngayon may mga doktor na tayo na Oo. ano, So, siguro um, kung halimbawa, magagamit natin ang mga kakayanan na ganyan sa pamamagitan ng ng mga herbal na ano to, na mga lahat ng dahon oo, daw, di yung ba? mga lahat Magiging ng mga yung dahon, oo. Kung tayo ay pagalingan, halimbawa kagalingan nandun ng tayo ating sa wilderness, walang mga doktor, walang mga first aid, yun, magagamit natin yung mga herbal na yun, mga dahon-dahon. Dahil yun naman talaga ay nilikha para gamitin panglunas sa ating mga karamdaman. mm. Okay, sige, tuloy natin kapatid. Okay, sino mang, verse 12 tayo, sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam kay Yahawa. Dahil sa mga kasuklam-suklam na gawain ito, palalayasin ni Yahawa na ating alahayam ang mga bansang iyon sa harap ninyo. Dapat kayong maging matuwid sa harapan ni Yahawa, ating alahayam. Ayan, Yun lang, napakalinaw na yun. Basta sumunod oo, sa mga oo, kautusan. Hindi ka magkakamali, ano? Ang propeta. Ang mga bansang inyong palalayasin ay yaong mga kumukonsulta sa mga mangkukulam o mga manghuhula. So lahat very common pala talagang kinagawianan ng mga oo, kanaanay ang magkonsulta sa mangkukulam o manghuhula. Ngunit para sa inyo, hindi pinahihintulutan ni Yahawa na ating alahayam na gawin ninyo ito. Sa halip, si Yahawa ay magtataas ng isang propeta na katulad ko mula sa gitna ninyo, mula sa inyong mga kapwa Israelita na dapat ninyong pakinggan. So yung propeta ang authorized oo, lang na dapat authorized. nilang pakinggan. Sapagkat ito ang hiniling ninyo kay Yahawa na ating alahayam sa Horeb noong araw ng pagtitipon na sinasabi, huwag mo na sa amin iparinig ang tinig ni Yahawa na ating alahayam. Ni ipakita ang dakilang apoy na ito, baka kami mamatay. Kaya pala nagpadala ng propeta kasi yun ang ni-request nila. Sila rin ang nag-request na ayaw na Oo, namin magpag-usap ka sa alahayam. Magpadala ka, ikaw na lang magkipag-usap kasi that time si Moses ang naging propeta para sa oo. kanila, Dahil representative sa nila sa takot Allah. nila na kapag narinig nila ang tinig ng alahyam at nakita nila, ay talagang mamamatay sila. Oo. So ito paglilinaw. Ang talata 15 ay malinaw na nagsasabi na si Moses ay isang propeta rin. So kaya pala nagpapadala ang alahayam na kasi maraming mapagkunwaring espiritu, 'di ba? Oo. Maraming mga fake news din na spirit. O kaya kaya meron siyang Kasi 'di ba ino-authorize mayroon ding na mga propeta. mayroon ding mga propeta si Baal, 'di ba? Oo, oo, kaya meron siyang ah ino-authorize talaga ng propeta. Hindi lahat ng nagsasabi ng pangula o ay sa alahayam yan. Okay, verse 17. Sinabi ni Yahweh sa akin, mabuti ang kanilang sinabi. Magtataas ako para sa kanila ng isang propeta na katulad mo mula sa kanilang mga kapwa Israelita at ilalagay ko ang aking mga tagubilin sa kanyang bibig. Sasabihin niya sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Ako mismo ang mananagot sa sino mang hindi makikinig sa aking mga tagubilin na sasabihin ng propeta sa aking pangalan.
Siya mismo ang mananagot sa sinumang hindi makikinig, yung mga nireject ang katuruan, hindi nakikinig ng mensahero, ano? Siya mismo ang mananagot. Okay. Gets niyo ba, mga makikinig? Ang mga tagubilin na sasabihin ng propeta sa aking pangalan. Ngunit ang isang propeta na magsasalita ng may pagmamataas sa aking pangalan ng anumang bagay na hindi ko iniutos, o isang propeta na magsasalita sa pangalan ng mga idolo ay dapat patayin, o nagmamataas na gamit Oo. ang kanyang pangalan. Mm. Ay, nako. Maaari ninyong sabihin sa inyong sarili, paano natin malalaman kung ang isang mensahe ay hindi sinabi ni Yahweh? Kung ang sinabi ng isang propeta sa pangalan ni Yahweh ay hindi mangyayari o hindi magkatotoo, iyon ay isang mensahe na hindi sinabi ni Yahweh. Ang Mm. propetong iyon ay nagsalita ng may pagmamataas, kaya huwag kayong mabahala. So maghihintay ka talaga ng panahon pa para magkatotoo, no? Oo. Para mo ma-test ang kung genuine yung propetang yon. Mm. Okay, Kabanata 11, may katanungan o reaksyon? Wala pa naman. Okay, wala pa. Mga lungsod ng kanlungan. Okay. Kapag winasak na ni Yahweh ating alahayam ang mga kabansa na ang lupain ay kanyang binabawi para sa inyo, at kapag napalayas na ninyo sila at nanirahan sa kanilang mga bayan at bahay, ayun no, maninirahan sila sa bayan at bahay ng mga napalayas nilang Kanaanite. Maglaan kayo ng 3 lungsod sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh ating alahayam upang ariin. Tukuyin ang mga distansya at hatiin sa 3 bahagi ang lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh ating alahayam bilang mana, upang ang sinumang nakapatay ng tao ay makatakas at makapagkanlong sa isa sa mga lungsod na ito. So yung mga may sariling community, yung mga nagkakanlong na Mm. so siguro meron silang sariling doon, pastulan, ng pagkain, Siyempre, may mga gwardiya din, Ito ang patakaran tungkol sa sino mang nakapatay ng tao at tumakas doon para sa kaligtasan. Sino mang pumatay sa kanyang kapwa nang hindi sinasadya na walang masamang hangarin. Halimbawa, ang isang lalaki ay maaaring pumunta sa kagubatan kasama ang kanyang kapwa upang magputol ng kahoy, at habang pinapalo niya ang palakol upang pumutol ng puno, ang ulo ng palakol ay maaaring tumalsik at tumama sa kanyang kapwa at pumatay sa kanya. Ang lalaking iyon ay maaaring tumakas sa isa sa mga lungsod na ito at mailigtas ang kanyang buhay. Kasi life for life kasi 'di ba ang kanilang ang Oo. hustisya, kahit hindi mo sinasadya. Siguro dito panahon na to wala pang aksidente na word. May aksidente na bang word dito? Mm. Okay, verse 6. Kung hindi, ang tagapaghiganti ng dugo ay maaaring habulin siya ng galit, maabutan siya kung masyadong malayo ang distansya, at patayin siya kahit na siya ay hindi karapat-dapat na mamatay dahil ginawa niya ito sa kanyang kapwa nang walang masamang hangarin. Parang dahil nagawa niya ito. Okay. Okay. Siguro ito nagawa, no? Mm. Okay. Verse 7, ito ang dahilan kung bakit iniuutos ko sa inyo na maglaan ng 3 lungsod para sa inyo. Kung palalawakin ni Yahweh ating alahayam ang inyong teritoryo gaya ng kanyang isinumpa sa inyong mga ninuno, at ibibigay sa inyo ang buong lupain na kanyang ipinangako sa kanila, dahil maingat ninyong sinusunod ang lahat ng mga batas na ito na iniuutos ko sa inyo ngayon, na ibigin si Yahweh ating alahayam at laging lumakad sa pagsunod sa kanya, maglaan kayo ng 3 pang lungsod. Gawin mo ito upang ang inosenteng dugo ay hindi mabuhos sa inyong lupain
na binabawi ni Yahweh ang alahayam para sa inyo bilang inyong mana at upang hindi kayo magkasala sa pagbubuhos ng dugo. Okay. Yung mga innocent blood, ay basta may inosenteng dugo na nabuhos, ang gumawa nun ay magiging ay makasalanan. Ikututuring na nagkasala, no? Ngunit kung dahil sa pagkapuot, ang isang tao ay nag-abang, umatake, pumatay ng kanyang kapwa, at pagkatapos ay tumakas sa isa sa mga lungsod na ito, ang pumatay ay ipapasundo ng mga nakatatanda ng bayan, kukunin mula sa lungsod, at ibibigay sa tagapaghiganti ng dugo upang mamatay. Huwag kayong maawa. Dapat ninyong alisin sa inyong lupain ang kasalanan ng pagbubuhos ng inosenteng dugo upang maging maayos ang inyong kalagayan. Huwag mong galawin ang batong pananda ng inyong kapwa na inilagay ng inyong mga ninuno sa mana na inyong tinanggap sa lupain na binibigay sa inyo ni Yahweh ating alahayam upang ariin. O yung mga pananda, yung mga boundary, ano? Oo, yung mohon. Mga boundary lines, mga muog, mga saksi. Hindi sapat ang isang saksi upang hatulan ang sinumang akusado ng anumang krimen o kasalanan na maaaring nagawa niya. Ang isang bagay ay dapat maitatag sa pamamagitan ng patotoo ng 2 o 3 saksi. O so, kailangan more than one. Kasi pag isa lang, medyo, ano pa, medyo baka kasabwat lang, ano? Okay, verse 16. Kung ang isang malisyosong saksi ay tumayo upang mag-akusa laban sa isang tao ng isang krimen, ang 2 taong may kidwaan ay dapat tumayo sa harapan ni Yahweh, kasama ang mga saserdote at mga hukom na nasa tribunal sa panahong iyon. Ang mga hukom ay dapat magsagawa ng masusing pagsisiyasat at kung ang saksi ay napatunayang sinungaling na nagbibigay ng maling patotoo laban sa isang kapwa Israelita, gawin ninyo sa sinungaling na saksi ang nais niyang gawin sa kabilang panig. O so yung gusto mo mangyari doon sa isa, ina-accuse mo, yung parusa doon sa accusation na yun ay ibibigay doon sa ano, Oo, nag parang yung nangyari oo. kay sino ba to? Yung tiyuhin ni ni Esther, ni Queen Esther, Oo, si ano, pangalan nun? Mordecai, si Oo, si Mordecai. Mordecai, oo. So, yung Oo, yung nag-a-accuse kay inaasuhan ni ano, Mordecai, ni siya ang nabitay. Haman ba yun? Si Haman, Haman, Hamas? oo, si Haman. Haman, oo. Siya din ang, siya rin ang, ano, Siya ang nabitay doon sa nabitay ginagawa niyang doon sa bitayan. ginawa niya, oo. So, napakahirap pala talaga na ano, mag-accuse. Hindi ka basta-basta Oo. dapat nag-a-accuse Yung, kung wala kang katibayan talaga, no? oo. Kaya nga, di ba nasa Oo. kautusan na huwag kang magbibigay ng maling patotoo? Oo. Kaya lang medyo, kaya lang may katibayan ka rin. Kasi baka Oo. sabihin, nag-ano ka lang, no? Kaya nga, kung wala kang Medyo katibayan, edi madali. maling patotoo yun. Hindi, nakita mo lang, pero wala kang, ano, wala Kaya kang, nga, ang kailangan meron kang sabi dito, ebidensya. kailangan ang masusing pagsisiyasat. Kaya Oo. dapat ang mga ang simbolo ng hukuman ay dilat ang mata, Hindi hindi nakabulag. nakapiring. Oo, 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 hindi oo. bulag. Kasi ang Dapat may pagsisiyasat ebidensya. ay hindi lang sa pamamagitan ng pandinig, di Mm. ba? Oo, ebidensya. Tinitimbang ang mga ebidensya. Mm. Okay, pasita. Dapat ninyong alisin ang kasamaan sa gitna ninyo. Ang natitirang mga tao ay makakarinig nito at matatakot at hindi na muling gagawin ang gayong kasamaan sa pagkalagitnaan ninyo. Oo. Huwag kayong maawa. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Ayan ay naka-highlighted ng mensahero. Oo. Huwag kayong maawa. Kaya dapat maging maingat talaga, no? Hmm.
Pusitay, Kabanata 20. Okay. Pakikidigma. Kapag kayo ay nakikipagdigma laban sa inyong mga kaaway at makakita kayo ng mga kabayo, mga karwahe at isang hukbo na mas malaki kaysa sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila dahil si Yahawa ating alahayam na naglabas sa inyo mula sa Egypt ay kasama ninyo. Kapag kayo ay maghahanda na pumasok sa labanan, ang saserdote ay pupunta sa harapan at magtuturo sa hukbo. Sasabihin niya, "Makinig mga Israelita, ngayon kayo ay papasok sa labanan laban sa inyong mga kaaway. Huwag kayong panghinaan ng loob o matakot. Huwag matataranta o masisindak kanila. Sapagkat si Yahawa ating alahayam ang siyang kasama ninyo upang ipaglaban kayo sa inyong mga kaaway at bigyan kayo ng tagumpay." Ang mga opisyal ay magsasabi sa hukbo, "Meron ba sa inyo na nagpatayo ng bagong bahay at hindi pa nagsisimulang tumira dito? Hayaan siya umuwi. O baka siya ay mamatay sa labanan at iba ang magsimulang tumira dito." So may mga ano talaga, kung valid yung excuse, pwede, hindi may higpit ang alaya. Meron ba sa inyo na nagtanim ng ubasan at hindi pa nagsisimulang magtamasa nito? Hayaan siya umuwi o baka siya ay mamatay sa labanan at iba ang magtamasa nito. Meron ba sa inyo na nangakong magpapakasal sa isang babae at hindi pa siya napapakasalan? Hayaan siyang umuwi o baka siya ay mamatay sa labanan at iba ang magpakasal sa kanya. Okay. Pagkatapos ay idagdag ng mga opisyal, meron ba sa inyo na natatakot o pinanghihinaan ng loob? Hayaan siyang umuwi upang ang kanyang mga kapwa sundalo ay hindi rin panghinaan ng loob. Okay, baka mahawa pa yung iba, no? Kapag natapos na ang mga opisyal sa kanilang pagsasalita sa hukbo, sila ay magtatalaga ng mga pinuno sa ibabaw nito. Kapag kayo ay nagmarcha upang sumalakay sa isang lungsod, mag-alok ng kapayapaan sa mga tao doon. Mag-aalok kayo ng, ibig sabihin, yung mga sundalo lang ang kanilang kalalabanin. O bawa, pag peaceful naman yung mga tao, mag-offer kayo ng kapayapaan. Kung sila ay agresibo, doon kayo lalaban. Parang gano'n, no? Verse 11, kung tatanggapin nila at buksan ang kanilang mga pintuan, lahat ng tao sa loob nito ay magiging tagapagsilbi at magtatrabaho para sa inyo. Kung tatanggihan nila ang kapayapaan at lalabanan kayo, maglunsad ng paglusob sa lungsod na iyon. Ito siguro ang ginagawa ng mga ng mga artistahing Jewish, no? Kapag ibinigay ito ni Yahawa ating alahayam sa inyong mga kamay at patayin sa pamamagitan ng tabak ang lahat ng kalalakihan dito. Papatayin niyo lahat ng kalalakihan pag para sa mga babae, mga bata, mga alagang hayop, at lahat ng iba pa sa lungsod, maaari ninyong kunin ito bilang mga samsam para sa inyong sarili. At maaari ninyong gamitin ang mga samsam na ibinigay sa inyo ni Yahawa, ating alahaya, mula sa inyong mga kaaway. O pati mga babae at mga bata, parang ituturing mong samsam. Oo. Pwede niyong gamitin, oo. Kaya Okay, nga may verse nagbibigay ng specific na kautusan si Yahawa kung ang lugar na yan na inyong may magandang babae. sasalakayin, oo, ay ano ang allowed na pwede mong buhayin at ano ang pwede mong kunin. So, specific ang kanyang utos pagdating Oo. dyan. Oo. Kaya nga alam ko din pag yung may mga nabihag kang babae na gusto mo, aahitan mo muna yan. May mga Oo. may mga instructions siya dun May no? mga So specific yan pwede, na pwede mo rin gamitin. Kung ayaw mo na, Oo. palayain mo, di ba? Parang ganun eh. Parang aliping asawa. Okay, verse 15. Ganito ang inyong gagawin sa lahat ng mga lungsod na malayo sa inyo at hindi kabilang sa mga bansang malapit sa inyo.
gagawin sa malalayong lungsod. Pero sa malalapit na bansa, iba ang kanilang trato, ano? Gayunpaman, iba kasi ang treatment pag malayo. Hindi nila gagawin yun. Basta yung malalapit lang kasi ang malalapit is threat. Pero Oo. malalayo, iba ang ano nila Oo. gagawin. Ganyan. Okay. Gayon pa man, sa mga lungsod ng mga bansang ibinibigay sa inyo ni Yahweh, ating alayan bilang pamana, huwag kayong mag-iiwan sa lupain ng buhay na humihinga. Kahit hayop at mga anak at kababaihan, dapat papatayin din nila kasi yun ang maaring ikatisod nila, no? Kahit yung mga Hindi hayop, lang siguro ikatisod, wala kundi, silang iiwan. Pero yung malalayo, oo, oo, baka kasi maghiganti sa kanila. defile, makorap. Mm. Oo, yun. Pero yung sa malalayo, pwede nilang iwan ang mga kababaihan at saka mga bata. Mm. Kasi baka pag mumugara ng mga mabangis na hayop yun pag walang itinira doon, no? Mm. Verse 17, sirain ninyo sila, ang mga Hittite, mga Amorite, mga Canaanite, mga Perizzite, mga Hivite, at mga Jebusite. Tulad ng iniutos sa inyo ni Yahweh, ang ating alahayam. Tatandaan ko yung sabi ng mensahero, yung mga Kanaan, na pag nakakasalubong daw siya ng puti, Oo. ng kanan, Parang gusto parang niya gusto daw daw yung batuhin. suntukin. Oo, suntukin. Yun eh. Lalo na pag alam niyang galing sa US of A. Okay. Oo. Verse 18. Kung hindi, tuturuan nila kayong sundin ang lahat ng mga kasuklam-suklam na bagay na ginagawa nila sa pagsamba sa kanilang mga idolo. At kayo ay magkakasala laban kay Yahawa, ating alahayam. Pero take note ha, nung sinabi naman si Aaron, hindi siya nagbibiro. Oo, Seryoso hindi siya that oo, time. seryoso siya, hindi siya nagbibiro. Tayo nga, pero siya seryoso, parang gusto nga Oo. suntukin. Oh. Kapag kayo ay naglulunsad ng paglusob sa isang lungsod ng matagal na panahon, nakikipaglaban dito upang masakop ito, huwag ninyong sisirain ang mga puno nito sa pamamagitan ng pagtatapyas sa kanila dahil maaari ninyong kainin ang kanilang bunga. Ayun. Yung mga halaman, Mga huwag pananim, nilang oo. tatapyasin. Lalo na yung mga Oo, bungang, pananim. yung mga Pero namumunga. O, yun ang pero mga meron namumungang silang puno. ilang taon. Oo. Oo, may mga ilang taon bago nila kainin, no? Pagka-cleansing muna, no? Huwag ninyong putulin ang mga ito. Ang mga puno ba ay tao na dapat ninyong lusubin? Gayunpaman, maaari ninyong putulin ang mga punong alam ninyong hindi namumunga at gamitin sila upang magtayo ng mga kagamitan sa paglusob hanggang masakop ninyo ang lungsod. O pwede silang gumawa ng mga yung mga parang mga lalaking tirador, Oo. tawag doon, katap, kat, catapult at tawag doon, yung pagtira ng malalaking tipak na bato, Mm. catapult. Okay. Verse 21, Kabanata. uh, Kabanata 21, pwede pa sis? Okay. Pwede. Pagtubos para sa hindi nalutas na pagpatay. O, so yung mga unsolved murder. Mm. Kung may natagpo ang patay na tao na nakahandusay sa isang bukid sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Yahawa, ating alahayam upang ariin, at hindi alam kung sino ang pumatay, ang iyong mga nakatatanda at mga hukom ay lalabas at susukatin ang distansya mula sa katawan hanggang sa mga kalapit na bayan. O kung kanino ang pinakamalapit na bayan, ano? Mm. Pagkatapos, ang mga nakatatanda ng bayang pinakamalapit sa katawan ay kukuha ng isang dumalagang baka na hindi pa nagtatrabaho at hindi pa nasuutan ng pamatok. Okay, babaeng baka to, no? At Mm. dadalhin ito sa isang libis na hindi pa naaararo o natataniman at kung saan may umaagos na sapa. So mga bali, dadalhin sa sa may sapa.
Doon sa libis ay babaliin nila ang leeg ng dumalagang baka. Parang kapalit buhay nung pumatay siguro, Oo, no? Kung sino man yun. Ang mga Levitikong saserdote ay itatayo ay sapagkat tatayo. sila ay pinili ni Hawa sapagkat sila ay pinili ni Yahawa upang mga siwa at magbigay ng mga pagpapala sa pangalan ni Yahawa at magpasya sa lahat ng mga kaso ng hidwaan at pag-atake. So noong panahon pala mga saserdote ang hukom din, no? Pagkatapos, ang lahat ng mga nakatatanda ng bayang pinakamalapit sa katawan ay maghuhugas ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang leeg sa libis at kanilang ipapahayag. Ang aming mga kamay ay hindi nagbuhos ng dugong ito, ni nakita ng aming mga mata ang paggawa nito. Tanggapin mo ang paglilinis na ito mula sa iyong bayan, ang mga Israelita na iyong iniligtas mula sa Egypt, at huwag mong pananagutin ang iyong bayan sa dugo ng isang inosenteng tao. Maaring natake lang sa puso yung taong yun, di ba? So may paglilinis So ibig sabihin, pag nakita mo pero hindi mo sinabi, nagkasala ka na rin noon. Kasi parang inaano mo dito na walang nakakita, hindi namin nakita, di ba? O hindi namin alam. Kasi once sa double jeopardy yan. Meron ng murder, hindi mo pa, naglihim ka pa. So, maaring ano yan. So, ibig sabihin, pag may isa nagkasala, nadadama yung wag idamay ang buong bayan ng Israelita. Oo. Nilinis ang buong bayan. Kasi dugo yan eh. Di ba nadungisan ng dugo ang lupain na yan? So verse 9, sa gayon, ang pagbubuhos ng dugo ay malilinis at aalisin ninyo sa inyong sarili ang kasalanan ng pagbubuhos ng inosenteng dugo dahil ginawa ninyo ang tama sa paningin ni Yahawa, ang ating alahayam. So paano kaya yung pagbubuhos ng dugo sa mga no? Sa ano, mga, ano ba yun? Mortuary? Sa kaya nila nilalagay yan, no? So, pag-aasawa ng isang bihag na babae, ito yung kapag kayo ay pumunta sa digmaan laban sa inyong mga kaaway at ibinigay sila ni Yahawa, ating alahayam, sa iyong mga kamay at dinala ninyo sila bilang mga bihag. Kung mapansin mo sa mga bihag ang isang magandang babae at maakit ka sa kanya, maaari mo siyang kunin bilang iyong asawa. Dalhin mo siya sa iyong tahanan at ahitin ang kanyang buhok. Ipagupit ang kanyang mga kuko at isantabi ang mga damit na kanyang suot noong siya ay bihagin. Pagkatapos siyang manirahan sa iyong bahay at magluksa para sa kanyang ama at ina sa loob ng isang buong buwan, saka mo siya pakakasalan at siya ay magiging iyong asawa. Kung hindi ka nasisiyahan sa kanya, hayaan mo siyang umalis kung saan niya gusto. Hindi mo siya maaaring ipagbili o tatuhin bilang isang alipin dahil ikaw ay nakagawa ng kahihiyan sa kanya. Paano kung nagkaanak siya dun, Hmm. Walang sinabi dito. Oo. Aampunin mo ba yon? Paano kung kanaanita yung ay sabagay ang mga kanaanita talagang kailangang ubusin no? Siguro sa malalayong bayan to. Karapatan ng panganay. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa at mas mahal niya ang isa kaysa sa isa pa, at pareho silang nagkaanak ng mga lalaki, ngunit ang panganay ay anak ng asawang hindi niya gaanong minamahal, parang kay Ruben, kapag nagmana na ang kanyang mga anak, hindi niya maaaring ibigay ang karapatan ng panganay sa anak ng asawang kanyang minamahal. Yun, kaya siguro inampun niya si Ephraim at saka si Manase. Hindi niya binigay kay Joseph na panganay ni Rachel. Kaya siguro ayaw din suwayin ni Jacob ang kautosang ito.
Okay, verse 7. Kay Ephraim niya, si Ephraim, ang ginawa niyong panganay, hindi si Joseph. Okay, kaya inampun niya muna yung anak bago siya nalugutan ng hininga. So, natupad pa rin ang nais niya, kung gano'n. At ginalang iyon ng alahayam. Ginalang niya ang kagustuhan ni Jacob. Nalinyada pa rin ni Joseph. Okay. Verse 17. Dapat niyang kilalanin ang anak ng asawang hindi niya gaanong minamahal bilang panganay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dobleng bahagi ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang anak na iyon ang unang tanda ng lakas ng kanyang ama. Ang karapatan ng panganay ay nararapat sa kanya. Yung unang lakas, karapatan yun ng panganay. Okay, isang suwail na anak. Kung ang isang tao ay may isang suwail at mapaghimagsik na anak na hindi sumusunod sa kanyang ama at ina at hindi nakikinig sa kanila kapag pinaparusahan siya, ang kanyang ama at ina ay kukunin siya at dadalhin sa mga nakatatanda sa pintuan ng kanilang bayan. Sasabihin nila sa mga nakatatanda, ang anak naming ito ay suwail at mapaghimagsik. Hindi siya sumusunod sa amin. Siya ay isang matakaw at lasenggo. Pagkatapos, ang lahat ng mga lalaki ng kanilang bayan ay babatuhin siya hanggang sa mamatay. Dapat ninyo alisin ang kasamaan sa gitna ninyo. Ang lahat ng mga Israelita ay makakarinig nito at matatakot. O ganon. Siguro itong Suwail at Lasenggo, hindi kaya may ADHD lang to? Pero ipapatay ng magulang? Depende na yan sa kung paano nila ka susuriin. Kasi bagay, kasi ang magmura ka lang sa magulang is death May mga penalty na, hukom no? naman, di ba? Oo, Kaya susuriin muna yan. Dadaan pa yan sa due process. oo. Pero ikaw na magulang ang Ikaw na mismo ang oo, nag-surrender sa anak mo. oo. Kasi ikaw Requirement. mismo ang nakakaalam na ganyan talaga ang ugali Oo. ng anak mo. Siyempre kasi ang mga kapitbahay, di ba makikialam pag no? Oo. Unless may ginawang krimen. Pero the fact Mhm. na suwain lang at saka lasenggo o kasi ang alalahan natin, siguro ngayon, pag drug addict, dapat ginagawa din yan, Kasi noon ang Ganyan naman ang kanilang ginagawa substance ng nila ay alak. ginagawa ng mga magulang ngayon. Kung alam nila na addict yung anak nila, sila na mismo Oo. ang magsusurrender sa anak nila. Oo, kasi mapapariwara para din, may pag-asa pa yung utak niya bago Oo. masira ng tuluyan. Ito kasi noon, alak pa lang ang kanilang nakakasira ng utak. No, kumbaga, pa rin yan, pag nasa impluwensya ka ng ng spirit, kaya nga yun ang sabi nila, di ba? Kasi yan, nagiging portal, no-open ang yung consciousness ng ibang Mm. espiritu. Okay, iba't ibang batas. Kapag ang isang tao nagkasala ng isang matinding krimen ay pinatay at ang kanilang katawan ay nakabilad, huwag ninyo itong pabayaang magdamag dahil ang sinamang pinatay dahil sa nagawang isang matinding krimen ay nasa ilalim ng sumpa ng alahayam. Oh, kapag yung na may death penalty, kailangan mailibing na siya. Hindi maaaring maibilad hanggang magdamag. O, siguraduhin ilibing ito sa parehong araw upang hindi ninyo malapastangan ang lupang ibinibigay sa inyo ni Yahweh bilang pamana. Paglilinaw. Ang parusang kamatayan ng mga Hebreo ay sa pamamagitan ng pagbato hanggang sa mamatay. Tanging ang mga Gentiles lamang ang nagpaparusa sa pamamagitan ng pagbibitin sa isang poste at ang mga Romano sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Okay. Ah, pagbibitin. Ang mga Israelita ay sa pagbato.
Ang pagbibitin at saka pagpapako sa krus ang kaugalian ng mga Romano. Yung ang mga ano nga mga Gentiles nga, 'di ba, tinutuhog pa yung kanilang mga pinarurusahan. So buhay pa, tinutuhog na nila Mm. sa ari hanggang hanggang dibdib. Ang sakit nun. Okay. Kabanata 22, may mga reaction. Wala naman, no? Yung mga gustong magtanong, pwede mag-comment po sa ating YouTube channel, sa comment section, para po masagot ang inyong katanungan sa susunod na aming pagtalakay. Ang Kabanata 22. Kung makita mo ang baka o tupa ng iyong kapwa Israelita na naligaw, huwag mo itong pabayaan, ngunit tiyaking ibalik ito sa may-ari. Mm-mm. Kung hindi sila nakatira malapit sa iyo o kung hindi mo alam kung kanino ito, dalhin mo ito sa iyong bahay at alagaan hanggang sa iyo ay hanapin ng may-ari. Hanggang sa ito ay hanapin ng may-ari. Ibalik mo ito sa kanya. Gawin din ang parehong bagay kung makakita ka ng asno, balabal o anumang bagay na naiwala ng iba. Huwag mo itong pabayaan. Pero kung hindi, makakita ka ng aso o pusa na pag-alagala, ano yun? Hindi naman dito no? Asno at baka lang kasi ito katulong sa paghahanap buhay, ano? Verse 4. Kung makita mo ang asno o baka ng iyong kapwa Israelita na nabuwal sa daan, huwag mo itong pabayaan. Tulungan mo ang may-ari na ibangon ito. Ang isang babae ay hindi dapat magsuot ng damit ng lalaki, ni ang isang lalaki ay magsuot ng damit ng babae, sapagkat si Yahawa, ang ating alahayam, ay napopuot sa sinumang gumawa nito. So, alalahanin natin, pag sinabing kasuotan is katauhan yan, di ba? Yung labhan mo ang damit mo, ibig sabihin, maging malinis ka. So, ibig sabihin, yung mga lalaki ay hindi dapat magsuot ng damit ng isang babae. That means, wag kang magpakababae o yung mga tinatawag na transvestite, yung cross-dresser. Matinding pinagbabawal to. So, pero ngayon, sa Hollywood, hindi kasi sikat hanggat hindi mo ginagawa. Ayan. So, mapapansin mo, lahat ng Nawala ka, sis. Okay, nawala ang ating kapatid. Itutuloy natin sa verse 6. Kung makakita ka ng pugad ng ibon sa tabi ng daan, maging sa puno o sa lupa at ang inahin ay nakaupo sa mga sisiw o sa mga itlog, huwag mong kunin ang inahin kasama ng mga sisiw. Maaari mong kunin ang mga sisiw, ngunit tiyaking pakakawalan mo ang inahin upang maging maayos ang iyong buhay at magkaroon ka ng mahabang buhay. So ito yung pangangalaga din sa ibang mga hayop. Verse 8. Kapag nagtayo ka ng isang bagong bahay, gumawa ka ng isang parapet sa paligid ng iyong bubong upang hindi ka magkasala ng pagbubuhos ng dugo kung may mahulog mula sa bubong. Okay, so kailangan din ang proteksyon. Verse 9, huwag kang magtanim ng dalawang uri ng binhi o crossbreeding sa iyong ubasan. Kung gagawin mo ito, hindi lamang ang mga pananim na iyong itinanim, kundi pati ang bunga ng ubasan ay magiging marumi. Huwag kang mag-aararo gamit ang isang baka at isang asno na magkasamang nakapamato. Huwag kang magsuot ng damit na yari sa lana at lino na pinagsama. Gumawa ka ng mga tirenta sa apat na sulok ng balabal na iyong isinusuot. So, kahit ang mga sa pananamit ay hindi pinapayagan ng ating alahayam ang
magkahalo. So sa mga pananim, bawal ang crossbreeding. Sa mga hayop ay ganun din. At maging sa pananamit ay hindi rin pinapayagan ng ating alahayam na magkahalo ang lino at ang lana. Okay? Mga paglabag sa pag-aasawa. Kung ang isang lalaki ay mag-asawa at matapos makipagtalik sa babae ay hindi siya nagustuhan at siya ay pinaratangan at binigyan ng masamang reputasyon sa pagsasabing ako ay nag-asawa sa babaeng ito, ngunit nang lapitan ko siya, hindi ko napatunayan ang kanyang pagkabirhen. Ang ama at ina ng dalaga ay magdadala sa mga nakakatanda ng bayan sa pintuan ng patunay na siya ay isang birhen. Sasabihin ng ama sa mga nakakatanda, ibinigay ko ang aking anak na babae bilang asawa sa lalaking ito, ngunit hindi niya siya nagustuhan. Ngayon, pinaratangan niya siya at sinabi, hindi ko napatunayan na ang iyong anak ay isang birhen. Ngunit narito ang patunay ng pagkaberhe ng aking anak. Pagkatapos, ipapakita ng kanyang mga magulang ang tela sa mga matatanda ng bayan at kukunin ng mga nakakatanda ang lalaki at parurusahan siya. Pagmumultahin nila ang lalaki ng 100 shekel na pilak at ibibigay ito sa mga ama ng dalaga dahil binigyan ng lalaking ito ng masamang reputasyon ang isang birhen na Israelita. Siya ay mananatiling kanyang asawa, hindi niya maaaring hiwalayan habang siya ay nabubuhay. Gayunpaman, kung ang paratang ay totoo at walang patunay ng pagkabirhen ng dalaga ang matagpuan, siya ay dadalhin sa pintuan ng bahay ng kanyang ama at doon ay babatuhin siya ng mga lalaki sa kanyang bayan hanggang siya ay mamatay. Grabe, no? Parusa sa hindi nagbibigay ng katapatan. Siya ay gumawa ng isang kasuklam-suklam na bagay sa lupain sa pamamagitan ng pagiging malaswa habang nasa bahay pa ng kanyang ama. Dapat mong alisin ang kasamaan sa gitna mo. Verse 22. Kung ang isang lalaki ay natagpuang nakikipagtalik sa asawa ng iba, parehong ang lalaki na nakipagtalik sa kanya at ang babae ay dapat mamatay. Dapat ninyong alisin ang kasamaan sa gitna ninyo. Kung ang isang lalaki ay nakatagpo ng isang dalaga sa isang bayan na naipagkasundo ng ikasal at siya ay nakipagtalik sa kanya, dadalhin ninyo silang dalawa sa pintuan ng bayang iyon at babatuin hanggang sa mamatay. Ang dalaga dahil siya ay nasa bayan at hindi sumigaw ng tulong. At ang lalaki, dahil sa niyurakan niya ang asawa ng iba, dapat ninyong alisin ang kasamaan sa gitna ninyo. Verse 25. Ngunit kung sa malayong lugar ay nakatagpo, nakatagpo ng isang lalaki ang isang dalaga na naipagkasundo ng ikasal at siya ay ginahasa, tanging ang lalaki na gumawa nito ang dapat mamatay. Huwag kang gumawa ng anuman sa babae. Siya ay walang kasalanang nararapat sa kamatayan. Ang kasong ito ay tulad ng isang taong umatake at pumatay sa kanyang kapwa. Dahil ang lalaki ay nakatagpo sa dalaga sa malayong lugar at kahit na sumigaw ang dalaga, walang makakapagligtas sa kanya. Kung ang isang lalaki ay nakatagpo ng isang dalaga na hindi pa naipagkasundo na ikasal at siya ay ginahasa at sila ay natuklasan, siya ay magbabayad sa ama ng dalaga ng 50 shekel na pilak. Dapat niyang pakasalan ng dalaga dahil niyurakan niya siya.
Hindi niya maaaring hiwalayan habang siya ay nabubuhay. Ang isang lalaki ay hindi dapat mag-asawa ng asawa ng kanyang ama. Hindi niya dapat dungisan ang higaan ng kanyang ama. Okay? So, kapatid, nandyan ka na ba? Hello sa ating mga kapatid. Nalaglag na nga silang lahat. Okay, so dito na muna natin pansamantalang tatapusin ang pagtalakay sa mga kabanata na ito na matatagpuan sa aklat ng Deuteronomy. Maraming salamat po sa ating lahat na mga tagapakinig. So, magbabahagi muli ako ng isang awitin tungkol sa mga makabagong awit ng isang operyan. Mapagpalang. Okay, Sorry. okay, nandyan ka na, Na- kapatid. Oo. Oo, Nag-ring yung phone ko. Nasaan na po tayo? okay. So, tatapusin na natin dito, kapatid, sa sa kabanata 23. Mag-marker na tayo dito. Sa iyong pangalan, Aba Yahweh. Salamat mga kapatid. Be blessed. Okay, Shalom. be blessed. At aawit ng may bata naman, sapagkat karapat dapat kang sambahin. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahweh, ang iyong pangalan. At aawit ng may pasasalamat, sapagkat karapat dapat kang sambahin. Mula sa dakong silangan, lahi ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahweh, ang iyong pangalan. At aawit ng may pasasalamat, sapagkat karapat dapat kang sambahin. Mula sa dakong silangan, lahi ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Mula sa dakong silangan, lahi ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman.
magpakailanman. Nasambahin ka magpakailanman. Nasambahin ka magpakailanman.